So, ayan, hello, good day and welcome sa aking panibagong video. Sa video ito ay isang HP Smart Tank 515. Ang problema ay paper jam or error 4, also known as error 4. Halika, troubleshoot natin. Unang gagawin nun, syempre, kuha ka ng screwdriver. Pangalan niya ay Torx screwdriver, size T10. Okay, umpisahan ko sa pagbaklas ng screw sa harapan. Dalawang screw nandyan, tapos sa taas merong dalawa, tanggalin ko lang din bago maangat ang top cover. Okay, dito na. So, nabuksan ko na. Testing natin or hahanapin natin kung bakit siya nagaganon. Okay, dito banda lang. Ang problema nito usually is spring. Okay, nandyan lang naman spring. Nandyan lang din yung spring sa kabila. Dalawang spring to. Tapos, lininisan natin itong dito, rubber. So, ang rubber natin, lilinisan dito. So, yun lang muna ang umpisa nating gagawin. Kasi, baka madulas lang ang papel. So, kumbaga, maalikabok ang kanyang rubber. Kuha kayo ng basahan, punasan nyo itong rubber dito, linisan. Pagkatapos malinisan, test print tayo. So, ayan, medyo malikabok naman siya dito. At mayroong sira. So, linisan ko muna to. Tanggalin muna natin itong mga alikabok. So, ngayon, tanggal ko na ang alikabok dyan. Since hindi niya makuha, linisan. So, ngayon, testing natin kung kaya ba. Break natin itong top cover. Yan, pag ganyan. Tapos lagyan ko ng kalso ng kunting kalso. Okay, alright, and then power on muna natin. Subukan kung gagana. Alright, okay, antayin natin. So ito na, power on na siya. And then, subukan natin pag-print. Lagyan muna natin ng papel. Ayan, lagyan ko ng papel. So, ngayon, all goods naman ang system niya. Wala naman siyang ibang error. So, sa pagkuha lang papel, so, subukan natin mag-print isa. So, hold yung power button. Printin ang tricolor. I-release yung power button. So, mag-send tayo ng print quality issue dyan. Test page. So, makita natin yung ang quality ng printer head kung maganda ba. Right. And medyo matagal-tagal na yan kasi mag-cleaning pa yan. And then, tsaka siya mag-print or kukunin yung papel kung matapos na siya mag-cleaning. Sa umpisa lang po yan kasi bago pa siyang bukas. Kumbaga, yan ang concept niya or principle pag bagong bukas. Yan na po lang nakaprogram. Alright. So, yan. Hindi pa rin. Bukan na yung isa pa. Wala. Ayaw makuha ang papel. So, ayan. Hindi nagana ang kanyang. Check natin yung rubber kung umikot ba. Ulitin. Double check natin yung rubber. Ayun, hindi umikot yung roller. So, walang problema sa roller. So, merong problema sa gear wall. Ayan. Wala talaga. So, double check natin ang gear wall. So, patayin ulit. Wala talaga. Walang nasagap na So, mechanical problema. So, possible gear wall dito banda. Ang gear wall ito. So, buksan ko at ipakita ko sa inyo kung bakit. Since gear wall, problema niya, trace na natin. Kasi hindi naman siya makuha ang papel. Baga hindi niya mahigop or hindi niya maikot yung mechanical ng siguro naputol to. Merong naputol dito na gear. 100% yan. Kasi hindi niya mahila. Alright. So, remove muna natin itong mainboard. Itong PCE carriage blue latch. Yan. And then PCE carriage assembly. Tatanggalin natin to. Pagkatapos natin matanggal, tatlong screw lang po to. Kita nyo naman. Okay. So, ngayon, iangatan natin to. Okay. Ito makita nyo walang carriage jam dito. Carriage jam. Naka-cause ng paper jam dito. So, wala. Ang problema po yan is ditong gear wall. So, tanggalin natin. So, ang pagtanggal nito, madali lang naman. I-remove nyo itong puti na to. Sige lang. Itong cover na to. Tapos, yung spring dito, tanggalin nyo to. Sige lang. Hindi makuha. Alright. Spring. Na-remove ko ng spring. So, safety natin yan. Then, sikotin nyo dito. Para maangat. And then, kuha kayo ng pangsungkit nito. Gaya nito. Or any na manipis. Yan. Tatlong plug lang po yan. And then, angat nito. So, pagkatapos niyan, dito sa gear, dito, may dalawang screw po yan. Naka-secure. And then, saka nyo iangat ang gear wall. So,
ito na po siya. Upon checking, hindi naman siya dyan. So, hindi siya sira yung hinala ko dito. Ito, hindi siya sira. Talagang hindi lang niya makuha. So, ang problema nito, baka nandito sa ilalim. Ayan. Di ba? Kita ko na ang problema, guys. Kita ko na. Basta hindi mahila or walang Ayan, turo ko sa inyo. Ito ang sira. Ayan. Diba, kita? Basta ito. Pakita ko sa inyo mamaya. Kakalasin ko lang to. Okay? Ito na po yung gear wall. Ang problema niya is ito dito banda. So, tanggalin natin itong kuha. Lock niya, nakalock na puti. Yan. Stainless yan. Tabi, and then, meron akong video dito sa ganitong sitwasyon. So, pakita ko rin ulit. Yan. So, tanggal na. So, tanggal din natin itong sa gitna. Closer look. Okay. Yan po siya. Yan ang problema. Kaya siya hindi makuha ang papel dahil naputol na. Ayan. Klaro ba? So, putol na po yan. Ito yung sima-sima niya tawag dito sa Tagalog. Basta yan po siya. So, ito. So, ngayon, figure out na natin. So, gear wheel assembly ang problema. So, ngayon, kung wala tayong mahanap na ganito, pahanapin natin yung customer natin. Basta, ito lang problema niya. Okay? So, kung makahanap ako dito, sana. Okay? Alright. Nakahanap ako ng kaparihas niya. So, ayan. Ito na po yung kulay black. So, ito yung sira. Ayan, defective yan. At ito yung pampalit natin, kulay itim. So, ngayon, i-assemble na natin. Assemble na natin. So, pag-assemble niyan, madali lang. So, tabi natin tong sira. Ayan. Ilagay natin tong panibago. So, paglagay po yan, ganyan lang. Assemble na natin dito sa kanyang assembly. So, pag ganyan lang, unahin nyo tong black. And then, lagay nyo tong isa. Diba? Nakalock na. Ayun siya, kita ba? Kita. So, nakalock. Nakalock na siya. Ayan, dito banda. Ayan. So, next nitong, wala naman tong orientation sa gear. Bali-bali naman ito. Pwedeng balik rin yan. So, ayan. So, itong, meron siyang locking mechanism dito. Dito yung banda. Ayan. So, ayan. Okay. Once maklik na yan, nag-lock na po yan. Tapos, ikutin nyo pababa. Dito makita nyo sa baba. Meron siyang lock dito na steel. Ito. Yung maliit na yan. Clip. Clip na po yan dyan. I-clip nyo dito banda. Diba? So, once mag-clip yan, locking mechanism lang yan dyan. So, all good sa po yan. Ayan. Baba na po yan. And then, all good sa. So, ito. Sagad siya dito. So, focus natin. Ito, ang finished product natin. Yan. Nakahanap ko ng ito. Itong block na ito. So, ito po yun ang sira niya. Yan. Ito ha. Ito lang pinalitan ko. Okay? Simbolo natin. So, ayan. Okay na siya. Ibalik na natin dito sa kanyang lagayan. Simbolo natin. So, alam nyo naman kung paano symbol to, skip nyo lang tong video na to. Okay? So, ito, symbol natin to. So, kung paano nyo kinulas, yun din pagbalik huwag nyo kalimut. Kasi putol-putol tong mga video ko. Kasi nakaset na. Okay? So, basta ang focus natin, ayos natin yung kunting sira dito. So, ngayon, sira siya. Tayo naman ang taga-ayos. Okay? Ayan. So, ayan ha. So, ulit na natin. So, spring na naman ulit. Huwag yung kalimutan sa spring kasi meron siyang roll dito. Ang roll niya dito is kung hindi nyo nalagay ito, hindi mahila din ang papel. Or mahila man pero hindi align, tabingi. Okay? Dito. So, lagay nyo lang dito. Kuha lang kayo ng panungkit kung anong available. Okay? So, siyang bumabalik. And then, lock na natin kasi ayos na to eh. All goods na po itong printer na to. Goods na po yan. Wala na pong problema.
Okay. Next is carriage board. So, expected to. Sa ganitong problema, front head quality na naman ang problemahin natin. Cleaning lang din. Hindi madala sa hard cleaning, soft cleaning. Palitan na ng panibagong printer head. So, sana hindi naman to siya masisirain tong printer head niya. Puwera lang sa mga supplier na nag-supply ng mga printer head. Madaling masisira. Pero yung printer head na talagang dala niya sa pagbili nyo, hindi nyo pa napalitan, ay napakasulit na po yun. Napakaganda. Umabot ng 40,000. Naku, napakasulit yun. Okay. And then, yan. Mainboard. So, ulit natin to. So, ang process nito, maalam naman kayo. So, skip nyo lang itong mga video na ito. Pwede naman skip. Or, so, meron kayong mga katanungan, message nyo lang ako sa aking Facebook page, Favorite Tech and Tips. Tara. Andi ara. So, lock natin dito. Basta, wag kalimutan nyo, Torx screwdriver size T10. Yung mga ganito, manipis lang. Ito. Hindi masyado mataba kasi pagbukas nyo dito sa taas, kasya siya. Hindi siya yung mataba kasi hindi kasya. Meron kasing tools na pag ganyan. So, dapat ganun yung mga tools nyo gamitin. Or anong meron kayo dyan. Basta kasya siya. Okay? So, blue latch. So, ulit natin to. And then, sarado. Top cover. Ayan, top cover. Okay. Then, sarado. So, power on. Try natin. Power on. Lagyan natin ng papel. Then, antayin. Okay? So, ito na po yun. Naka-power on na siya. So, okay. Nahulog na yung papel. Okay? So, perform tayo ng test page. Ulit. Kung magana ba natin ginawa. Ay, hindi pa. Sorry. Hold nyo lang to. 1001, 1002, 1003. Yan. Mag-blink. Wala. So, ulit. Yan. Blink na. So, nagpe-perform na siya. Okay? Antayin lang natin kung lalabas. Okay? Ayun. Nakuha na niya yung papel. So, ibig sabihin kapag print tayo, ibig sabihin all goods ang ating ginawa. Okay? So, grabe. 73,000 ang na-print niya. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Gamit na gamit. 73,729 pages ang na-print nitong printer. Kaya siya nasira. Ang gerwa. Alright. So, hanggang sa ulitin. Kung nakakatulong sa inyo tong video na to, dito na lang ako magtatapos. This is Favorite Tech and Tips. Magpapaalam. Bye-bye!